resurrection and the life. Who believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God. At ito ang salita ng ating Panginoon. Magpasakop po tayo. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin upang kami ay magdiwang sa iyong presensya at gayon din kumain ng iyong salita at bigyan, Panginoon, ng kalakasan sa aming paglakad bilang isang iyong tagasunod at bilang isang Kristiyano na iyong binago at binigyan ng buhay. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong mensahe ay magbigay sa amin ng liwanag at gayon din ng pag-asa sa kay Kristo upang kami ay patuloy na lumakad sa katwiran niya, gayon din sa pananampalataya sa Kanya at Kanyang kabanalan. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang mensahe ng passage natin ngayong umaga ay nakasentro sa buong mensahe ng gospel. Dito makikita natin ang pinakakinakailangan ng tao, ang provided na sagot ng Diyos patungkol sa pinakakinakailangan ng tao at gayon din yung kapamaraanan ng Diyos para ating ma-receive yung kanyang provided na sagot sa ating pangangailangan. Makikita natin na merong kamatayan dito sa ating passage at ito yung isa sa problema natin. At ang kamatayan, sinasabi sa scripture, ay bunga ng kasalanan. At ang sagot ng Diyos para sa problema natin sa kasalanan na nagbubunga ng kamatayan ay si Kristo. Dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating Panginoon. Gayon din, para ating ma-receive yung pinagtagumpayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang mga blessing na dala nito, which is yung buhay at ang lahat ng graces ng Lord na ibinibigay sa atin, ito ay kinakailangan ng pananampalataya sa kanyang gawa at sa kanyang persona na siya ang Kristo, na siyang tagapagligtas at siya ang anak ng Diyos, which is siya ang ating Panginoon. Nandito sa verse 25 at sa verse 26, ang higit na pangangailangan ng tao. Ito ay ang buhay. Nandito sa verse 25 and 26, ang sagot din ng Diyos sa pangangailangan ng tao. At sa verse 27, ang kapamaraanan ng Diyos upang matanggap natin ang sagot ng Diyos sa ating pangangailangan. Kung titignan natin itong chapter 11, verse 17 to 27, ay summary o sinamarize doon sa John chapter 20, verse 30 to 31. Sabi dyan ni Apostle John, so then many other signs Jesus also performed. He performed miracles here. He performed signs ng resurrection at kapatawaran ng Panginoon sa kasalanan in the presence of His disciples, which are not written in this book. Pero itong resurrection ni Lazarus ay in-account sa book. Bakit? But this has been written so that you may believe in Jesus Christ, the Son of God, and by believing, you may have life in His name. Sinasabi ng John chapter 20 verse 30 na ang problema ng tao ay kamatayan, ngunit sinagot ito ng Diyos ng buhay na nagmumula kay Kristo dahil sa kapatawaran na ating tinanggap dahil sa gawa ni Kristo sa kanyang righteousness at sa kanyang perfect sacrifice on the cross. Sa katotohanan, ang pangyayari ng kamatayan ni Lazarus ay nagpapakita sa atin pinapakita sa atin ng Diyos ang kadiliman ng kasalanan. Ito ay nagdadala ng kalungkutan, takot dahil sa bunga ng kasalanan. Pakikita natin na ang kamatayan ay nagdadala ng kalungkutan. Dito sa ating passage, makikita natin na may pagluha. May pagdalamhati si Martha at si Mary dahil sa pagkawala ng buhay ni Lazarus. Ito ay dahil sa kamatayan ng kanilang kapatid. Maging ang kanilang mga kakilala siguro ay nakaramdam ng kalungkutan
Kaya nga sila ay nagbigay ng pakikiramay sa dalawang magkapatid na naulila ni Lazarus. Marahil hindi lamang sa passage na ito mauunawaan natin ang lungkot na dala ng kamatayan. Maging sa ating sarili, alam natin yung lungkot na mawalan ng mahal sa buhay. Ang kalungkutan nito ay dahil sa kawalan ng pag-asa. Pag-asa na muli nating makapiling at makasama ang mga mahal natin sa buhay. Sinabi natin, last preaching natin dito sa John, na yung death ay nagsisignifies ng ating inactivity na dito sa physical world. At ang kalungkutan na ito ay dahil sa kawalan ng pag-asa. Nadadaan ang mga panahon na hindi na natin kapiling o hindi nakabilang yung mga minamahal natin sa mga special occasion natin sa buhay. Na siya ay hindi na makakasama sa celebration kung meron man tayong tagumpay o may nagagawa tayong maganda sa ating buhay. At hindi na natin sila makakaramay sa laban ng buhay. Makikita natin dito na ito ay truth sa ating passage at gayon din sa ating buhay. Kaya nga kung merong may sakit, nag-aalala tayo. Kung merong namamatay, nagdadalamhati tayo pag malapit sa atin. Makikita din natin dito na ito ay makikita natin dito sa ating passage na nagdadalamhati ang isang nawalan ng mahal sa buhay. Makikita natin kay Martha yung kanyang pagdadalamhati sa kanyang salita sa ating Panginoon. Nung sinabi niyang, if you had been here, my brother would not die. Ito ay isang expression ng panghihinayang sa kawalan ng minamahal sa buhay at gayon din ng pag-asa na muli siyang makasama, na muli niyang makapiling yung kanyang kapatid. Ngunit huwag tayong magmadali na isipin na nawalan ng pananampalataya kay Kristo si Martha. Nawalan siya ng pag-asa para sa buhay ng kanyang kapatid, pero yung pananampalataya hindi nawala sa kanya. Dahil makikita natin dun sa verse 21, ipinapakita nito na patuloy siyang nananampalataya kay Kristo. Patuloy yung kanyang faith kay Christ. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, sa kabila ng kawalan ng pag-asa na muli niyang makapiling yung kanyang kapatid, parang sinasabi ni Martha sa verse 21, kung nandito ka lamang, hindi mamamatay ang aking kapatid. Ito ay tono ng panghihinayang na hindi pagsisisi hindi paninisi sa Panginoon. Panghihinayang dahil hindi niya muling makakasama sa physical world yung kanyang kapatid. At alam naman natin na hindi din naabot ang Panginoon kung siya ay umalis pagtapos na matanggap niya yung mensahe mula dun sa messenger na pinadala ni Martha and ni Mary. Kaya naman yung word ni Mary or ni Martha ay hindi paninisi sa Panginoon. Alam niyang hindi rin naabot ang Panginoon kung siya ay pumunta. Ito ay panghihinayang lamang. Ang negative lang na makikita natin dito sa kanyang sinabi, limitado yung kanyang kaisipan patungkol sa kapangyarihan ni Kristo. Nakalimutan niya na kayang ipagkaloob ni Kristo yung kagalingan kahit wala siya sa mismong pangyayari o wala siya physically hindi siya physically present doon sa bahay nila Martha kung saan nakaratay siguro si Lazarus. Balikan natin yung event dun sa centurion's servant sa Matthew chapter 8 at gayon din yung official son sa John chapter 4 na ating pinreach dati. Ito ay nagpapatunay na kayang magbigay o magkaloob ni Kristo ng kagalingan kahit wala siya presently o yung di siya physically present doon sa pangyayari. Ito yung makikita nating negative side doon sa pagpo-profess ni Martha ng kanyang emotion sa ating Panginoon. Dito ay pinapakita
na ang pagkaunawa ni Martha sa Panginoon ay mababaw pa o yung pagkakilala niya kay Kristo ay mababaw pa. Ito ay dahil hindi katulad ng mga disciple na kasama ng Lord dun sa verse 1 to verse 16 na ating pinreach nung mga nakaraan. Ipinaliwanag na ni Kristo na itong pangyayaring ito, yung sakit ni Lazarus at yung kamatayan ni Lazarus ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman, dahil hindi alam ni Martha yung bagay na ito, meron siyang panghihinayang, meron siyang pagdadalamhati, at meron siyang mababaw na pagkaunawa sa persona ni Kristo. Ngunit sa kabila ng mababaw na pangunawa sa kapangyarihan ng Diyos, pangunawa doon sa persona ni Kristo, ipinapahayag ni Martha na hindi pa rin siya nawawalan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang sinabi doon sa verse 22, sabi niya sa verse 22 na kahit ngayon, kayang ibigay ng Diyos sa iyo ang anumang iyong hilingin. Katulad ni Martha, kung tayo man ay nagdadalamhati, meron tayong mga panghihinayang sa buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan na nawalan tayo ng pananampalataya. Example, meron tayong prayer about certain things na gusto natin at hindi ito ipinagkaloob ng Diyos. Meron tayong kalungkutan dahil sa iniisip nating pwede nating gawin, nakapakinabangan dun sa bagay na yon, ngunit hindi kalungkutan dahil hindi na tayo naniniwala sa Panginoon. Ganito rin yung expression ni Martha. Siguro masasabi natin na ito ay pagtitiwala sa kanyang na kayang buhayin ni Kristo si Lazarus. Madali nating masabi na naniniwala na siyang kaya ni Kristo na buhayin si Lazarus dahil dun sa words niya sa verse 22 na ipagkakaloob ng Diyos yung naisin ni Kristo anuman ang hilingin niya. Kung ito ang ating magiging kaisipan na naisip na niya na kayang ibigay ni Kristo yung resurrection kay Lazarus this time, nangangahulugan ito ng firm faith. At ito ay magiging contradiction doon sa verse 39 ng magkaroon ng doubt si Mary na ipagkakaloob ni Kristo yung resurrection kay Lazarus. Ang words ni Martha ay mas pwede nating tignan na wish o request niya sa Panginoon dahil siya ay nagdadalamhati ang kanyang naisin na kung kaya ni Kristo, na ipagkaloob yung kanyang desire na muling makapiling ang kanyang minamahal sa buhay. Kaya naman sinabi ng Lord sa kanya, ipagkakaloob niya ito sa kanila. Makikita natin sa verse 23. Sabi niya dyan, your brother will rise again. Para sa ating nakabasa na ng buong chapter 11 o ng maraming book sa Bible, madali na nating unawain ang mga bagay na ito. Marahil masabi natin, sinasabi ni Kristo immediately, pwede niyang ibigay yung resurrection. And pwede rin na yung kinakahulugan ni Kristo ay nandoon sa last days o doon sa kanyang glorification. Ngunit dito, sa ating passage, wala pang kaalaman si Martha kung ano yung kalooban ng Diyos, na ito ay para sa glory ng Lord. Tandaan natin, sa verse 4, dinisclose lang ng Lord yung bagay na iyon doon sa kanyang mga disciple na kasama that time. Kaya naman yung pagkaunawa ni Martha dito, sinasabi ni Kristo na your brother will rise again, ay doon sa future na resurrection o sa glorification ng Panginoon. Napunta doon sa age to come yung kanilang usapan. Kung tutuusin, that time, pwede nating sabihin na ambiguous o malabo yung mensahe ng Lord para doon sa comfort kay Martha. Dahil wala nga siyang kaalaman sa kalooban ng Diyos na gagawin niya para kay Lazarus, kung ano yung purpose ng Lord para sa event na ito. Wala siyang alam kung ano yung kakahinatnan ng mga bagay na ito. Kaya yung word ng Lord ay pwede nating sabihin ambiguous. Ngunit dun sa ambiguous na bagay na iyon, ipinapakita dito na hindi rin nagsasayang ng salita ang ating Panginoon.
Dahil doon sa malabong mensahe para sa mga depraved na katulad natin, yung word ng Lord, ito ay nagdala doon sa tunay na desire ng ating puso, sa tunay na kababawan ng ating pangunawa sa ating Panginoon. Ang makikita natin dito, unang-una sa sagot ni Martha, na ang kanyang kapatid ay magkakaroon ng resurrection pag dating ng glory ng Panginoon. Una, ang kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos ay limitado at iyon ay para sa darating pang panahon na mangyayari. Pangalawa, ang usapin patungkol sa resurrection ay doon sa glorification. Malabo ito sa kanyang kaisipan. Masasabi natin na ang dalawang bagay na ito o yung sagot ni Martha ay nakatuon dito sa dalawang bagay na ating sinabi dahil malamig yung kanyang reply dun sa promise ng Lord sa verse 23. Sabi niya, alam ko na mabubuhay muli ang aking kapatid sa last days. Marahil ito yung paulit-ulit niyang naririnig na bagay sa mga nakikiramay sa kanila ni Mary. Dahil dito, sa passage natin, sinasabi na ang Jerusalem ay malapit lamang sa Bethany. At maraming Jews ang nagpunta para makiramay at damayan sila sa kanilang pagdadalamhati. At masasabi natin na ang words na nila para i-console si Martha at si Mary ay patungkol sa resurrection. Dahil ano pa ang pinakamagandang mensahe sa kamatayan kundi ang muling pagkabuhay. Dahil nga limitado ang kanilang kaalaman patungkol sa resurrection and life, ang kanilang pagkakaunawa lamang ay doon sa age to come, which is yung glorification ng Lord, ang kanilang kaisipan ay nandoon lamang sa second coming of Christ o doon lamang sa huling mga araw. At malalaman natin at masasabi natin na ang mga words na ito, yung resurrection, yung kanilang ipinapangako kay Martha at kay Mary, dahil yung mga Jews na nag-console sa kanila o bumisita sa kanila ay nakasaksi din nung resurrection ni Lazarus. At ang kanilang ginawa sa verse 46, sila ay pumunta sa mga Pharisees. Para magkaroon ng koneksyon itong bagay na ito sa atin, o mag-make sense sa atin yung sinasabi ng passage natin ngayong umaga, o yung kinalaman ng paniniwala ng Diyos sa resurrection, tignan natin yung Jewish leaders ng Israel. Ito ay nahahati sa dalawa. Yung Sanhedrin ay nahahati sa dalawa. Ang Sadducees at yung mga Pharisees. Ang mga Sadducees ay hindi naniniwala sa resurrection to come. At ang mga Pharisees naman ay naniniwala sa resurrection sa days to come. Ipinapakita dito na ang mga nagpunta at nagkonsole kay Martha at Mary ay mga tagasunod ng Pharisees dahil nga dun sa verse 46. Marahil influence sila ng teaching ng mga Pharisees. Ngunit kung ating titignan ang kanilang mensahe na ibinigay para i-comfort si Mary at si Martha, para bigyan sila ng hope, ay hindi nagkaroon ng epekto. Ito ay malabo sa kanilang kaisipan dahil sa pagdadalamhati, dahil sa kamatayan. Ito ay malabo sa kanilang kaisipan marahil hindi nila nauunawaan kung paano ito mangyayaring resurrection and life na ito, kung kanino manggagaling ang resurrection and life na ito. At hindi nila nauunawaan ang biyaya ng Diyos para dito. Ngunit ang kapahayagan ng Lord kay Martha dito sa verse 25 to 26, at doon sa sign niya na buhayin o bigyan ng buhay muli si Lazarus, nagkaroon ng liwanag ang resurrection and life patungkol sa pangako ng Diyos at sa kanyang salita. Kung sino ang pinagmumulan ng resurrection and life, kung paano ito matatanggap. Ang ipinapakita dito ng passage natin ay ang pag-asa na dala ng salita ng Diyos.
pangako ni Kristo para sa kanyang mga iniibig, ang pagbibigay ng katotohanan ng Diyos sa kanyang mga pangako at pagliliwanag nito sa kaisipan ng bawat hinirang niya. Kung titignan natin, ito ang same na pangako na sinabi sa kanila ng mga nagpunta para i-confirm o i-comfort sila at bigyan sila ng hope. Ngunit ang mga salita na ito ay baliwala kung hindi liliwanagin ng Diyos sa kanilang kaisipan at puso at bibigyan sila ng pananampalataya para tanggapin ang katotohanan na ito. Katulad ng ating buhay, dahil sa sting o sa laso ng kasalanan, tayo ay nagkaroon ng kamatayan. At ang buhay natin ay napuno ng kalungkutan. Kaya naman yung salita ng Panginoon at yung mga pangako ng Panginoon ay malabo sa atin. Hindi natin kayang tanggapin. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak para ibigay sa iyo ang kaliwanagan sa kanyang mga pangako at tuparin lahat ng kanyang mga pangako. Ang mensahe ng resurrection and life, faith and repentance, ang sentro ng gospel. Ito ang nagbibigay ng buhay, pag-asa, at patuloy na paglakad kay Kristo sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya naman marapat na ito ay laging nasa ating kaisipan. Ngunit ang malungkot na bagay dito, mga kapatid, minsan malabo rin sa ating mga Kristiyano at nananampalataya kay Kristo, yung resurrection at life na kanyang binigay. At iyan ang ating mensahe para bigyan tayo, para liwanagin sa ating kaisipan din ng Diyos yung kanyang ibinigay na resurrection at yung kanyang ibinigay na buhay. Dito sa sense ng ating passage ngayong umaga, ang resurrection at life ay magkaibang bagay. Ngunit sila ay dependent to each other. Hindi tayo magkakaroon ng life kung walang resurrection dahil nga ang kamatayan ay kinakailangan ng resurrection. At ang life naman ay hindi mag-uumpisa kung walang, at ang resurrection naman ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng buhay. At yan ang ating passage sa umagang ito. Para sa unang message natin, Jesus Christ is the light of resurrection. Si Jesus Christ ang tunay na kahulugan ng resurrection. Ang message ng resurrection ay minsan malabo sa mga Kristiyano. Ang question patungkol kung bakit ka naging Kristiyano, anong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang Kristiyano ay minsan sumasagot ng salvation. Napakabihira mong marinig ang salvation and life. Sa kadahilanan na even sa mga Kristiyano, malabo ang salitang life and resurrection na ipinagkaloob ni Kristo. Marahil meron tayong mga dahilan na maraming intriguing question at masyadong masela ng usapin ng resurrection and life. O kaya naman, kinakailangan ng mahabang oras ng pagpapaliwanag nito dahil ito ay hard doctrine. Hindi natin dinedenay na maraming intriguing argument patungkol dito sa resurrection and life. Nandiyan yung paano mo mapapatunayan na nabuhay talaga si Kristo pagkatapos niyang mamatay sa krus. Nandiyan yung fairy tale ang pananampalataya ay Kristo. Nabubuhay ka sa kabanalan ni Kristo at makikita mo yung resulta pagkamatay mo pa. Hindi natin dinedenay ang mga bagay na ito. At totoo na hard doctrine ang bagay na ito at mahirap i-explain. Ngunit ito rin ang isa sa pinaka-epektibong discussion para ipahayag ang gospel, para ipahayag si Kristo. Pagkat ang usapan ng kamatayan ay nangangahulugan na merong kasalanan, na merong kailangang gamutin, at may pangangailangan sa greatest physician ng buhay ng tao.
Ang problema minsan ng isang Kristiyano ay hindi nakababad sa pangako ni Kristo at sa salita ng Diyos ang kanyang kaisipan. Kaya minsan, yung reason kaya hindi natin na-mention yung resurrection na ibinigay sa atin ni Kristo at yung life na ibinigay ni Kristo ay dahil nakakaligtaan natin. O dahil malabo rin sa atin yung ating pagkakaresurrect at gayon din yung ating buhay na tinanggap sa Kanya. At pag naging malabo sa atin yung mensahe ng pangako ni Kristo sa resurrection at sa buhay, yung katotohanan ng Diyos ay nagiging boring na mensahe para ibahagi. At worse, ito ay nakakahiya na i-profess. Hayaan natin i-remind tayo ng Lord ngayong umaga patungkol sa bagay na ito, sa kanyang pangako na pwedeng magbigay ng kalakasan sa ating buhay na kanyang ibinigay sa atin. Para maunawaan natin ang resurrection, kailangan natin i-trace back kung bakit natin kinakailangan ng resurrection. At ang immediate na sagot ng scripture o ng salita ng Diyos dyan, we fall short of the glory of God. Tayo ay nagkasala, tayo ay sinners. And wages of sin is death. Dahil may kasalanan, nagbubunga ito ng kamatayan. Sa pagkakaalam ng mga bagay na ito, minsan ang natatandaan lang ng Kristiyano ay yung una, na tayo ay makasalanan. Nane-neglect na natin yung isang side ng kasalanan na merong kamatayan. Madali nating natatandaan na si Kristo ay nagbigay ng buhay o nagbigay ng kapatawaran para sa kanyang mga hinirang. Ngunit nakakalimutan natin na siya rin ay nagbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pagtalo sa kamatayan. Hindi natin pwedeng i-preach yung isang side at kalimutan yung isang side. Hindi tayo pwedeng pumili lamang ng isa at hindi natin tanggapin yung kabila. Dapat ito ay buo. Dahil ito ay buo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung katotohanan ng scripture at sinasabi dito na ang sin ay nagdala ng kamatayan sa buong sanlibutan o sa lahat ng tao. Meron tayong dalawang problema. We are sinner and we have to face death. At pag pinag-uusapan natin ang death sa scripture, dalawa ang ipinapahayag niyan, spiritual and physical. Ang tao ay patay spiritually, na hindi natin nauunawaan ng Diyos, na wala tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili o wala man lang tayong kayang gawing hakbang para pumunta doon sa daanan kung saan niya tayo nais at dapat na ilugar. At dahil sa sin, merong horrific terror ng death physically. Tandaan natin yung warning ng ating Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 17 patungkol sa death na dala ng trespasses because of sin. At gayon din yung Genesis chapter 3 verse 22 and 24 nang mawalay sa presensya ng Diyos si Adam at ang kanyang salinlahi dahil sa kasalanan, and that is death spiritually. Ang ating dilema ay kasalanan. At hindi lamang yung kasalanan mismo, pagkus gayon din yung bunga nito, which is yung kamatayan. At yung bunga nito, ang pinaka-terrifying message sa lahat ng tao. Ang katotohanan nga, ang tao ay nag-aim na mag-develop ng mga bagong technologies para i-prolong ang kanyang buhay. Dahil sa takot ng kamatayan, dahil sa katotohanan ng kamatayan. Ang Diyos ay nag-provide ngunit ang Diyos ay nag-provide sa atin ng sagot para sa ating greatest problem.
Dahil sa gawa ni Kristo para sa salvation, nagkaroon tayo ng pardon. Tayo ay napalaya sa bondage ng sin that causes death. At shinare din niya yung blessing ng kanyang victory against sin, which is life. Meron tayong dalawang resurrection. Una ay yung resurrection spiritually, para magkaroon tayo ng kakayanan na tanggapin yung salvation at gayon din yung blessing ng graces ni Kristo. At gayon din yung physical resurrection sa glorification na gagawin ng ating Panginoon. At kung pag-uusapan natin yung regeneration, which is our first resurrection, ito ay attributed na gawa ng Holy Spirit. Makikita natin yan sa John chapter 1 verse 13 at John chapter 3 verse 3 and verse 5, sa Acts chapter 16 verse 14, Romans chapter 9 verse 16 at Philippians chapter 2 verse 13. God made us alive spiritually through the work of the Holy Spirit in regeneration, and how it became that Jesus is the resurrection in our regeneration. Sinasabi, after ng John chapter 1 verse 13, yung verse 14 to 18, that all grace is found in Jesus Christ. Ito ay nangangahulugan na dahil kay Kristo, na bestow ang lahat ng grasya, kabilang ang regeneration at ang kapangyarihan ng Holy Spirit para tayo ay dalhin sa buhay. Tandaan natin, ang Panginoon o ang Ama ang nag-decree ng creation, nag-allow ng fall sa mankind dahil sa sin. Siya rin ang nag-decree ng salvation na nagmumula kay Kristo. Si Jesus Christ ang nag-provide o ang provided Savior at nag-accomplish para doon sa mga hinirang ng Diyos na kaligtasan. At yung Holy Spirit naman ang nag-apply ng mga in-accomplish ni Kristo doon sa dinikri ng Panginoon. Imposible para sa mga patay sa kasalanan na makilala ang Diyos para tanggapin si Kristo in faith. Pero dahil sa Holy Spirit, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, dahil merong mga pinagkamatayan si Kristo, binigay ng Holy Spirit ang biyaya ng regeneration para makarespond tayo sa pananampalataya kay Kristo. Ito ay nagpapakita at nangangahulugan na kung wala yung victorious work ni Jesus Christ, wala ding salvation na dapat i-apply para sa mga tao. Dahil kay Kristo, lahat ng grasya ng Diyos ay dumaloy sa mga ipinredestin ng Ama para sa kanyang anak. Kaya naman hindi natin pwedeng i-separate ang Word and Spirit mula sa gawa ni Kristo. Nangungusap ang banal na Espiritu para tayo ay buhayin. At gayon din yung resurrection sa physical o sa physical body. Dahil sa pananampalataya kay Kristo sa kanyang mga gawa, tayo ay nagkaroon ng salvation. Tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan, nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan, at even yung effect nito ay nawala sa atin. Yung victory ni Christ na hindi nagawa ni Adam, which is yung obedience, yun yung binalot sa atin ng Panginoon. At yung sa obedience ni Christ, which is ang fruit ng obedience ni Christ, which is eternal life, yun din ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. It is given to those who believe in Jesus Christ. Tignan natin yung ating New Testament
scripture sa umagang ito. Iyon ay nagpapahayag ng blessing ng resurrection ay ma-enjoy at belong din doon sa mga na kay Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23, ito ay nangangahulugan na si Kristo ay hindi lamang tayo dinala sa communion o ibinalik ang relasyon sa Ama, ngunit isinare din niya yung bunga ng kanyang gawa sa atin. Ito ay nagpapakita na yung regeneration and even yung resurrection physically ay matatagpuan lamang kay Kristo dahil sa kanyang tinapos na gawa sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Ang pwede nating makita dito, Christian, receive all the graces of God because of the perfect righteousness and atoning work of Jesus Christ. Nireveal ni Kristo yung kanyang kakayanan na magbigay ng buhay sa pamamagitan ng pagbabalik ng buhay kay Lazarus. Ipinakita ng Diyos yung glory ng Lord. Ipinakita ni Kristo yung glory ng Lord na tunay ang Diyos, na tanging sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay, na tanging Siya lang ang may kakayanan na magbigay ng buhay. Dahil doon sa resurrection ni Lazarus, alam natin na ang patay ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili, unable to resurrect himself. Ito ay lahat galing sa grasya ng Panginoon. Si Kristo ang nagtrabaho para sa salvation at sa life for those who belongs to Him. Sabi nung ating New Testament scripture. Dahil sa disobedience, ang tao ay napa-under sa curse ng sin. Kaya naman si Kristo ay nagtrabaho para sa mga hinirang ng Diyos. Man is under sin dahil sa disobedience. Ngunit si Kristo ay inatone tayo o binalik yung relasyon sa Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang perfect righteousness and sacrifice. Ang tao ay papunta sa kamatayan, ngunit si Kristo ay nag-provide ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad ng ating kasalanan at nagbunga ng buhay para sa kanya. At ito ay binahagi niya sa lahat ng kanyang iniibig. Katulad ng prophecy ni Caiaphas dito sa verse 15 ng ating present chapter na pinag-aaralan. Ipinrapisay ni Caiaphas, which is the high priest that time, na para magkaroon o maligtas ang hinirang ng Diyos, kailangan i-sacrifice ang nag-iisang si Kristo. Sinabi niya to, hindi dahil alam niya, nauunawaan niya. Ngunit ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na even yung mga bagay na dumalabas sa bibig ng tao ay nagpa-prophesy ng katotohanan dahil para sa kalwalhatian ni Kristo. Kung titignan natin yung gospel, ang pinakamaganda na mensahe at pinakakinakailangan ng tao. Dahil ang message ng gospel ay nagsasabi ng katotohanan, nagbibigay ng karunungan sa pangako ng Diyos. Hindi tayo dapat mahiya dun sa katotohanan na ito. For it is the only power of God unto salvation. Hindi tayo dapat manghinayang na masasayang yung mahabang oras natin sa discussion para i-explain ang bagay na ito. Pagkat ikukumpara natin yung long time natin dito sa mundo, napakaikli lamang nito kumpara sa eternal life.
Hindi tayo dapat matakot sa intriguing questions and accusation patungkol sa mensahe ng gospel. Dahil ito ang pinakamaliwanag na mensahe at ito yung pinakakinakailangan ng tao. Yung problema ng tao sa kasalanan ay nagdala ng terror and demise. But the word of the Lord brings comfort, hope, that is true. Ang pinupunto natin dito, the word of Jesus Christ is comfort and hope for those who belongs to Him. Ang mensahe ng resurrection ay hindi lamang para sa mga unbeliever, ngunit para din sa mga nananampalataya sa Kanya. Tignan natin si Martha. May pananampalataya siya kay Kristo, ngunit hindi lubusang nauunawaan ang kanyang tinanggap na salvation kay Kristo. Ang naging bunga sa kanya nung malaman niya yung katotohanan ng Diyos, it brings humility in Jesus Christ, knowing that resurrection has granted to us not on the basis of our works, takes our pride. Ang gawa ni Kristo para sa kaligtasan ng bawat hinirang ng Diyos, para sa life na nabiyaya ng Diyos, nagbibigay sa atin ng karunungan kung gaano kabigat yung kabanalan ng Diyos. At yun din yung dahilan kaya tayo merong pag-ayaw doon sa dating buhay na meron tayo. Dahil sa gawa ng Diyos o gawa ni Kristo, naunawaan natin yung grasya at yung pag-ibig. Akala natin dati, marunong na tayong magmahal. Akala natin nagbibigay tayo ng grasya. Ngunit ito palang mga bagay na ito nung nabubuhay tayo dati sa kasalanan. Ito pala ay pagmamahal ng makasarili. Grasya para lamang sa sarili. Ngunit dahil sa gawa ni Kristo, naunawaan natin ang tunay na grasya at pag-ibig ng Diyos. Ito ay pag-asa para sa lahat ng Kristiyano at nananampalataya kay Kristo. Ang malaman na si Kristo ay anak ng Diyos na siyang nagtrabaho para sa ating kaligtasan, na nagbunga ng buhay, ay nagbibigay sa atin ng assurance na meron tayong siguradong kaligtasan at siguradong buhay. Dahil ang mismong nagtrabaho para sa ating kaligtasan ay ang anak ng Diyos, ang mismong Diyos. Ang malaman, ang kapangyarihan ni Kristo na mag-grant ng life at resurrection, nagbibigay sa atin ng confidence na yung kanyang mga pangako ay tunay. Sa pagkakaroon ng regeneration, bunga ng gawa ng banal na spirito, ito ay nagbibigay ng ebidensya na merong resurrection para sa mga patay. Pagkat tayo ay dati patay sa kasalanan, hindi nauunawaan ng Diyos. Ngayon ay nagkaroon ng buhay. How much more yung buhay physically? Ang katotohanan ng Diyos o ang katotohanan ng salita ng Panginoon at pangako ng Diyos ay minsan nagiging malabo lamang sa atin pag tayo ay humihiwalay dito. Yung message na ating naririnig kapag tayo ay humihiwalay sa pangako at gospel ng Panginoon ay yung desire ng ating laman, ng ating sarili. Pag tayo ay nagde-depart sa salita ni Kristo, tayo ay nag-uumpisang mag-justify ng ating mga sinful desire. Nag-uumpisa tayong magkaroon ng excuses para sa ating mga kasalanan. Pag tayo ay nagde-depart sa word ni Christ, yung promise niya ay nagiging fairy tale para sa atin. Dahil hindi ito naaakma sa buhay ng mundo na siyang ating ginagalawan. At
At yung ino-offer ng mundo ang nagiging great price sa atin, hindi yung salvation at life na ibinigay ng Panginoon. At worst, nagiging worthless yung life para sa atin. Pagkat wala tayong natatanaw na liwanag mula doon kay Kristo. Ito ay very dangerous para sa isang Kristiyano. Pwede nating sabihin na ako ay elect, marahil hinayaan ako ng Diyos sa sitwasyon na ito. At meron siguro itong magandang ending. Marahil, mga kapatid, kung ikaw ay elect, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, pero paano ka makakasigurong ikaw ay hinirang ng Diyos kung doon sa rebuke ng sin ay hindi ka nagre-respond? Kung hindi ka naka-receive ng resurrection, ng regeneration, ang mga naka-receive ng resurrection and regeneration ay nauunawaan ang rebuke ng Lord sa kasalanan. At kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, sa kamalian, ang preaching na ito ay tinatawag ka ng Lord sa pananampalataya sa Kanya. Sa paniniwala sa Kanya, na muli kang bumalik dun sa Kanyang mga pangako upang maunawaan mo at maging tama ang iyong kaisipan patungo sa katotohanan ng Diyos. Tandaan natin, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Walang higit na remedy dito sa problema na ito minsan ng mga Kristiyano kung hindi bumalik doon sa salita at pangako ni Kristo para marinig at sumunod doon sa salita ni Kristo. Tignan natin si Martha. Alam niya yung promise ng Diyos doon sa Old Testament na may resurrection. Ngunit malabo sa kanyang kaisipan. Wala siyang proper knowledge kung ano ito. Kaya naman hindi niya masyadong binigyan ng importansya nung sinabi sa kanya ni Kristo na your brother will rise again. Ngunit ang magandang balita dito, mga kapatid, yung grasya ng Diyos ay malawak. Na inabot niya si Martha at iniliwanag sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso yung mensahe na alam niya na o naririnig niya parati. Gayon din sa atin, mga kapatid. Niliwanag ng Diyos na tayo ay kanyang pinagkamatayan para magkaroon tayo ng pagkaunawa sa mga bagay na pinangako ng Diyos at para matanggap natin yung biyaya ng kaligtasan. Maging kabilang dun sa glory niya. Yung kanyang salita lamang ang mag-i-explain ng kanyang promises. Tignan natin yung fellowship ni Martha doon sa mga Jews from Jerusalem. Merong word of comfort dahil sa resurrection, but it is abstract. Ngunit yung pangako ng Diyos na iniliwanag sa kanya ng salita din ni Kristo, nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon ng realidad sa kanyang buhay. Natanggap niya ang higit na pananampalataya dahil dito. Maging ganito yung ating puso palagi. O maging ganito yung ating attitude palagi. Ang ating challenge dyan ay be eager to hear the words of Christ every day. Hindi mo kayang ipaliwanag sa iyong sarili. Huwag kang magmalaki na marami ka ng alam sa theology. Ang flesh ay weak. It is only the power of Holy Spirit. Kaya natin naiintindihan yung salita ng Diyos. At para mas lalong maging makatotohanan yung buhay na ipinapamuhay natin ngayon, be eager to hear the Word of God. Dahil ito yung mag-i-explain sa atin ng ating current situation, ng ating ipinapamuhay na buhay, ang biyaya na buhay ni Kristo sa atin. At wala tayong ibang lugar na matatagpuan kung hindi ang local church
na palagi nating naririnig ang gospel, kung saan laging naipapahayag ang katotohanan ni Kristo, ang pangako ni Kristo. Gayon din sa fellowship. Huwag tayong lumayo sa fellowship when we are sinning. Huwag tayong lumayo doon sa means of grace ng Diyos. Pagkos lalo nating yakapin ang mga means of grace na ito. Wala sa mga means yung kapangyarihan. Nasa grasya ng Panginoon. Ginagamit niya yung mga bagay na ito. Fellowship, sacraments, prayer, and the Word. Para i-dispense sa atin yung grasya. At itong bagay na ito, ang malaman natin na nakatanggap tayo ng resurrection kay Kristo, ang nagbibigay ng hope na meron future to come na resurrection. At ito din at itong hope na ito kay Kristo ay nagkakaroon din ng effect sa ating sanctification at everyday life. At yan yung ating pangalawang message. Jesus Christ is the real life for those who believe in Him. Ang pagiging buhay, resurrected, ay may activity. Kayang umakto doon sa katotohanan na naririnig. Sila ay nabubuhay according sa glory ng Diyos. Sa pagkakaalam na sila ay dating patay at walang kayang gawin. Nabubuhay sa kasalanan. Ang malaman nila ang kagandahan ng glory ng Diyos, ang biyaya at grasya ng Diyos, sila ay namumuhay according dito. They can abide sa salita ng Diyos. Kaya nilang sumunod sa salita ng Diyos dahil meron silang kaalaman at karunungan mula sa gospel at sa salita ni Kristo. Kung sinasabi ni Kristo na hindi dapat mag-compromise ang kanyang salita at ang kanyang katotohanan sa anumang sitwasyon, shall be it. Kung tayo ay persecute ng mundo, remember na pinersecute muna siya ng mundo bago tayo. Meron silang communion sa Diyos. Ang resurrected and alive ay may communion sa Diyos. Ang patay ay hindi kayang mag-respond sa anumang katotohanan. Ang mga namumuhay sa mundo ay maaaring ma-enjoy yung ino-offer ng mundo, yung desire ng kanilang flesh, yung temptation ni Satan. Ngunit darating ang panahon na harapin nila ang katotohanan sa judgment day ng Panginoon. Pwede silang magtawa sa mga believers patungkol sa katotohanan ng Diyos. Na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Pwede nilang pagtawanan ng mensahe na yun, na meron tayong buhay kay Kristo. Ngunit ang katotohanan ay hindi lamang nila matanggap na wala silang kayang gawin para iligtas ang kanilang sarili. Napapahiya yung might ng kanilang flesh and kanilang kaisipan. Na-offend sila doon sa katotohanan ng Diyos. Pwede nilang sabihin na fairy tale yung mensahe yung pangako ni Kristo. Ngunit doon sa kanilang kaloob-looban, hindi lang nila kayang ma-attain kahit ni isang moral good sa kanilang sarili. Naggagawa na lang sila ng excuse dahil hindi nila kayang maging good. Dahil walang kayang maging good unless na manampalataya siya kay Kristo. Unless na siya ay pinagkamatayan ni Kristo. At yung life na sinasabi dito ni Kristo sa verse 26,
ang buhay na walang kamatayan para dun sa mga naniniwala at nabubuhay sa Kanya. Dahil sa pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan, ang buhay na ating ipinapamuhay ngayon sa mundo ay ang buhay na nakasandal sa glory ng Panginoon, sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil tayo ay resurrected, o ang mga nananampalataya kay Kristo ay resurrected, meron silang puso na marunong sumunod sa salita ng Diyos. Meron silang consciousness patungkol sa truth, which is yung sin, yung holiness at grasya ng Diyos. Meron silang bagong buhay kay Kristo. Yung old sinful ways or sinful life ay inilagay nila sa kamatayan. Ang buhay na kanilang ipinapamuhay ngayon ay nakatago kay Kristo o na kay Kristo. Meron ng distaste doon sa previous life, which is rotten. Nag-uumpisi silang mamuhay according sa katotohanan ng Diyos. Yung purpose ng life ay para bigyan ng glory ang Diyos, para sa kalwalhatian ng Diyos. At iyon ay evident sa mga nananampalataya kay Kristo. Pagkat sila ay nabubuhay ayon sa otoridad at kapangyarihan ni Kristo sa kanilang buhay. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 2 verse 13. They are working out their salvation. They must work out their salvation with fear and trembling. Merong dalawang bagay sa passage na yan. Sila ay nabubuhay sa kaligtasang kanilang tinanggap kay Kristo at yung isa naman, inirerespeto nila yung kabanalan ng Diyos at nagbibigay ng regards dun sa grasya na binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya sila able na mag-act upon salvation o mamuhay doon sa tinanggap na salvation dahil sila ay pinagkamatayan ni Kristo, dahil sila ay inibig ng Diyos. Pinagkalooban ni Kristo ng buhay. Knowing yung past life, we will work out our salvation with fear and trembling. Makita natin yung horror ng death. At isa pa dyan, wala ng condemnation for those who believe in Jesus Christ. Pwede nating sabihin, yung sinasabi ni Kristo ay napaka-imposible. Wala ng death para sa mga nananampalataya. Paano yung mga apostles and great thinkers ng church? Sila ay mga namatay. Ang sinasabi dito sa ating passage, wala ng condemnation. Yes, may physical death. But yung worst death is yung condemnation o yung eternal damnation. Hindi nila haharapin ang bagay na yun. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1 to 8, wala ng condemnation para sa mga nabubuhay o nananampalataya kay Kristo. Dahil pinulfill ni Kristo yung requirement o required righteousness ng law para sa kanyang mga hinirang o para sa hinirang ng Diyos para sa kanya. Ito ay nangangahulugan na si Kristo ang sumunod sa requirements. Siya ang nagbayad ng penalty at trespasses. Kaya wala ng condemnation. Kaya yung eternal damnation ay hindi haharapin ng isang nananampalataya sa Kanya. Imagine the horror of death physically. How much more the horror of eternal damnation. Ito ay nagtatanggal ng terror ng death sa bawat puso at kaisipan ng mga nananampalataya kay Kristo.
Ang mga nananampalataya kay Kristo at nabubuhay kay Kristo ay may bagong pananaw sa kamatayan. Hindi na horrifying sa kanila ang kamatayan. Para sa kanila, it is the passageway sa presensya physically ng kanilang Diyos at Savior. And hindi natin sinasabi na huwag tayong matakot sa kamatayan. Hindi nakakalungkot ang kamatayan. Ang sinasabi natin dito, merong biyaya ng kapahingahan at hindi condemnation ang ating kamatayan. Huwag tayong mabilis mag-isip na hilingin nating mamatay agad. Huwag tayong mabilis mag-isip na hindi nakakatakot. Huwag umiyak yung mga namatayan. Meron pa rin kalungkutan. Ngunit merong kasiyahan sa puso at katiyakan ng buhay after death. Ang ating pwedeng makita dito, eternal life is in Jesus Christ alone. Yung eternal life ay matatagpuan lamang kay Kristo. Pagkatapos ng resurrection, ipinapakita nito, o pagkatapos ng regeneration, pinapakita nito, o yung regeneration ay nagpapakita na merong pagbubuhay ang Panginoon spiritually. How much more yung pagbubuhay physically. At yun ang hinaantay at ang greatest hope na meron ng isang Kristiyano. Greatest hope nga, tinawag ni Apostle Paul yan. Pagkatapos natin ma-regenerate o buhayin ng banal na spirito ipanganak muli ng banal na spirito, ang buhay natin ay nakaayon na kay Kristo. Lahat ng na-regenerate ay naging buhay sa katotohanan ng Diyos. Naging anxious o naging conscious sa sinfulness ng flesh, world at ng deception ni Satan. At meron siyang pag-act ng righteousness dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa salita ni Kristo at sa kapangyarihan ng banal na spirito. Umaayon siya sa kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ni Kristo, kapahayagan niya. Siya ay nabubuhay sa grasya at sa habag ng Diyos na kanyang tinanggap. Meron siyang pag-mortify ng sin na still na namumuhay sa kanyang flesh. Sa madaling salita, siya ay nabubuhay sa glory ng Lord. Siya ay nabubuhay obediently sa Diyos. Siya ngayon ay nabubuhay ayon sa purpose ng kanyang creation na nawala dahil sa kasalanan. At meron ding life sa second coming ni Christ. Ang scripture ay nagsasabi na merong buhay, may glorification sa second coming ni Christ. Yun ay pamumuhay ng under sa glory ng Diyos. Sa age to come, tayo ay partakers ng glory ng Lord, kaya nga i-glorify yung ating body. Sa age to come, wala ng kasalanan, wala ng sorrow, dahil yung righteousness ni Christ will perfected our body. At sa age to come, wala ng night, wala ng pagtulog, wala ng kapahingahan. Puro araw na lang kung saan i-glorify natin ang Panginoon sa bawat oras. Nangangahulugan na ito na yung pinapamuhay natin dito sa mundo, knowing yung resurrection at yung sanctification natin, iyon din yung ating gagawin dun sa second coming of Christ. Ang pinupunto natin dito, life that is in Jesus Christ is the life that is in the glory of God. Yung mga nabubuhay kay Kristo ay ang pinaka-blessed people sa mundo.
Ang mga Kristiyano at nananampalataya at nakatanggap ng buhay mula kay Kristo ay nagre-rejoice dahil sa kanilang tinanggap kay Kristo. Katulad ng exhortation ni Paul sa mga taga-Philippians sa chapter 4 ng Philippians, verse 4 to verse 7. Sila ay mag-rejoice pagkat sila ay may kapayapaan sa Diyos. At ang realidad ng promise ng Panginoon ay tinapos ni Kristo at matatagpuan lamang kay Kristo. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Wala na tayong paglaban o rebellion against sa banal na Diyos. At ang malamang meron tayong kapayapaan with God, meron tayong communion with God. Hindi na tayo bound sa eternal damnation. Yung realidad ng kanyang promise na ating ipinapamuhay ngayon ay foretaste ng kingdom of God in His glory. Yung mga sinner na naka-receive ng buhay, pananampalataya kay Kristo, ay hindi na condemned. The sinner that receives life through faith in Jesus Christ are now not condemned, but rather condemns the remaining sin in them. Ito ay best na in-explain din ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Yung Kristiyano ay wino-work out yung kanyang salvation ng may fear and trembling. Ito ay nangangahulugan na sila ay nabubuhay ayon dun sa buhay na ibinagkaloob sa kanila ni Kristo. May pagrespeto sa kabanalan ng Diyos, nalalaman yung purpose ng buhay, nalalaman yung pag-ibig ng Diyos. At ito ay binabahagi din at ipinapamuhay niya. Meron ng distaste sa sin. At hindi dapat ang Kristiyano ang pinaka-nakakaawang tao sa mundo. Kabaligtaran niyan. Ang mundo ang dapat nating kaawaan dahil sila ay nasa kamatayan. Marahil pwedeng sabihin ng mundo sa atin na nakakaawa tayo. Ang buong buhay natin ay tinuon natin sa isang great prize na matatagpuan natin pagkatapos ng kamatayan. Paano kung hindi totoo ang bagay na yun? In vain ang iyong pamumuhay. Ngunit ating pwedeng sabihin sa mga bagay na ito, natanggap na natin. Ang kapatawaran dahil sa salvation na hindi natin ginawa, pinagtrabahuan ni Kristo para sa atin. At atin lamang itong ipinapamuhay. Atin lamang ipinapamuhay kung ano yung ating na-receive. And we receive it through faith in Christ alone. Ang buhay ng isang Kristiyano ay sinosustain ng Diyos. Kung meron mang kasalanan, kung meron mang pighati, meron mang trial sa buhay natin, yung mga bagay na yan ay hinayaan ng Diyos para i-refine tayo, para matuto tayong umakto sa kabanalan, na hawak yung salita ni Kristo sa pamamagitan ng wisdom ng Holy Spirit. At kung titignan natin, nandyan pa rin yung salita ni Kristo. Nandyan pa rin yung gawa ni Kristo. Nandyan. Yung paggabay ng Diyos at nandyan yung kapangyarihan ng banal na spirito na nagwo-work sa atin para i-sustain tayo. I-consider natin yung Old Testament scripture natin. Nung tayo ay ibinuhay, ipinagkaloob ng Diyos unti-unti.
yung buhay sa atin at sa mga trials ng buhay, sa affliction. Dito tayo unti-unting binibigyan ng buhay, ibinubuo yung buhay. O nagkakaroon ng unti-unting realization sa buhay na ipinagkaloob ni Kristo sa atin. Meron tayong pinakamagandang message ng pangako na pinangahawakan. At kung wala ka pa sa pananampalataya kay Kristo, at patuloy mong pinanghahawakan ang iyong paniniwala sa kakayanan ng iyong laman, walang kayang gawin ng patay. Ikaw ay patay sa kasalanan at haharap ka sa physical death and after nun, judgment. Hindi kayang tumbasan ng gawa ng iyong kamay, ng iyong flesh, yung kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang magandang balita, gumawa at umakto si Kristo para sa iyong kaligtasan, para hindi mo harapin yung eternal damnation o yung walang hanggang kamatayan. Sinasabi niya sa ating passage, do you believe this? We all Christian must believe this. And even yung mga nasa darkness must believe this. And repent on our sin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katotohanan sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang resurrection. At ang tanong niya, do we believe this? Same question kay Martha. If yes, it must affect our lives. Dapat merong pag-respond doon sa katotohanan na tinanggap natin sa buhay na ibinigay sa atin. Yung buhay dapat natin ay naka-anchor sa truth ng Panginoon kung yes. Meron dapat evidence of life. Merong activity towards holiness and obedience to Christ. Church, we have the message of life. We have received it through faith and repentance. Act on it. Kaya ang ating challenge, pangalawang challenge sa umagang ito, be active on the life that Jesus Christ has bestowed unto us. Paano tayo magiging active dun sa life na ibinigay sa atin? By mortifying our sin. Sa pag-combat ng disobedience, sa pamamagitan ng pag-reflect ng ating buhay doon sa obedience ni Kristo. Mag-engage tayo sa buhay sa local church. Be diligent in the Word of God. Sa local church na ipipreach yung gospel every Sunday and every fellowship. At dito, mas nauunawaan natin sa kabigatan ng bawat isa at sa grasya ng bawat isa yung katotohanan ng Panginoon. At ito yung nagbibigay sa atin ng unti-unting kaliwanagan sa buhay na ating tinanggap sa Panginoon. At para sa ating conclusion o sa ating pagtatapos, believing in the resurrection and life that Jesus Christ has provided in that Jesus Christ has provided is the central message of the gospel. For the glory of God is revealed in the works of Jesus Christ, and by believing in it, we glorify the Son of God, and by the revealed glory of God, those who believe in Him have life. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa iyong mensahe ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na ang bawat